Maawa naman po kayo sa mga OFW. Hindi po kami mayaman. Ang pangi-scam, ginawa na nilang trabaho. Ginawa na nilang hanap buhay. Ang nakakapagtaka lang guys, itong si John Marquez scammer na to, alam niya yung record ng ating kababayan sa Saudi Arabia. Pati yung kapatid niya. Kasi yung kapatid niya naka-travel ban. Parang hindi pa sila nagsettle nung dati niyang employer. Parang may babayaran siya doon. So nagtaka ang ating kababayan na taga-gobyerno siya, bakit humingi siya ng pera? Ano yun? Lahat na lang ng ahensya ng ating gobyerno is corrupt? Maawa naman po kayo sa mga mamayang Pilipino. Sino na lang po ang pagkakatiwalaan namin? Muli po tayong nagpapaalala sa mga katulad po nating OFW, lalo na sa mga kasambahay. Bakit po ang bilis ninyong magtiwala sa mga nakakausap ninyo sa social media? Walang may scam kung hindi po kayo magpapa-scam. Muli po kami nagpapaalala sa inyo. Pag hindi nyo po kilala yung tao o kaya naman nakilala nyo lang sa social media, tapos tungkol sa pera yung sinasabi, scam po yan. Maraming mga na-scam tungkol sa paghingi ng tulong ng mga OFW distress, pag-apply ng trabaho sa abroad, kahit pati boyfriend ninyo, ini-scam kayo. Pag daw hindi kayo nagpadala, papalitan kayo nitong lalaki. Madalas may scam ang ating mga kababayan tungkol sa paghanap ng trabaho abroad. Yung mga gustong lumipat ng ibang bansa, yung mga may nakakausap na consultant, yung humihingi ng pera pero wala pang employer, yung mga aplikante. Pangalawa, yung mga OFW distress na humihingi ng tulong. Hinihingian pa sila ng bayad o pera. Pangatlo, yung online lending. Marami na pong na-scam sa online lending. Kasi imbis na kayo ang umuutang, kayo ang nagbibigay ng pera para daw sa OTP. Pagka ganyan na humingi sila ng bayad para daw sa OTP na nakapris yung pera ninyo, scam po yan. Pang-apat, yung mga kababayan natin na naghahanap ng employer online. Kaya mag-ingat-ingat po kayo guys sa mga